statements being made by counsel to the media. This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest in the Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news, and obviously fake news. Kahapon po, we brought to you live the hearing of Tatay Digong's case conference, second case conference. At itong si Judge Corner, na siya talaga namang pong mukhang patas na judge dahil sinabi niya na siya ay may alinlangang na talagang mag-set ng fixed date sa paglilitis si Tatay Digong kung saan dapat siya ay physically present dahil sa kalusugan at sa edad ni Tatay Digong. At saka nagtanong sa prosecution, ba't ang dami niyong ebidensya tungkol sa mga sinasabi ni Tatay Digong? Kailangan ba talaga yan? No? Yan po ay nagpapakitang patas siya kasi nga ang prosecution talaga ay inaasahan na yung mga nanggaling sa bibig ni Tatay Digong ay magpuprueba yung kanilang intent na pumatay. No? Pero tama naman po si Judge Corner. No? Bakit pa kailangan ebidensya yan? Yan ay walang ibig sabihin. No? Dahil yan ay mga salisalita ng politiko. Bagamat siya po sa tingin ko ay patas, abay kahapon, nagbabala siya. At ito po ay dahil sa mga nabanggit at nasabi na nung dating abogado ni Tatay Digong, si Kaufman. Ang sabi niya, binigyan na ng babala itong si Kaufman nung isang pagkakataon na huwag magsalita sa labas ng hukuman. Na mga abogado, lahat ng gusto nilang sabihin sa loob ng hukuman at hindi sa media. At nagbabala rin at umapila rin ang Judge Corner na dahil nga itong kasong ito ay sinusubaybayan, lalong-lalo sa Pilipinas, ang media, wag sana mag-report ng fake news, no? At talagang maging maingat na ang pagre-report nila ay mga tamang mga balita at impormasyon. Pero ang sabi nga niya, bagamat nagbigyan na ng babala ang pretrial chamber dito sa dating abogado ni Tatay Digong na si Kaufman na wag magiging disrespectful o babastusin ng hukuman, may dalawang pagkakataon na nag-interview pa rin si Kaufman kung saan sa tingin ni Judge Corner medyo nabastos ang hukuman. Ang tanong, ano ba yung mga sinabi ni Corner at tama ba na bigyan ng babala ang mga abogado ni Tatay Digong laban sa mga ganito mga pananalita? Well, tinignan ko po yung mga petsa na sinabi ni Judge Corner at etong nakita ko. No? Yung mga interview na sinasabi ni Kaufman, hindi ko po alam kung talagang yan na interview sa media. Meron po kasi siyang paboritong vlogger na kinakausap at ang tingin ko nga, part of the problem is buti sana kung mainstream media yung kinakausap niya. Hindi. Kasi kung mainstream media, kahit papaano makakasagot siya ng mga tanong na galing sa media para nga mapakita ko ano talaga yung mga katotohanan na gustong iparating ni Kaufman. Pero sa vlogger siya nakikipag-usap. No? Hindi ko pong alam kung itong mga tinutukoy ni Judge Corner ay kabahagi ng interview niya sa isang vlogger. Pero nangyayari nga po dito, hindi natin alam kung talagang nagkakaroon ng interview kasi lumalabas na lang transcript na di umano ay nagkaroon sila ng interview with the vlogger, pero sa tingin ko yan po ay prepared Q&A na. Ano ba yung mga sinabi ni Kaufman na naging dahilan kung bakit nagbabala itong si Judge Corner na sa tingin ko ay patas? No? Well, ito po yung mga nabanggit ni Kaufman matapos mabasura ang, hindi mabasura, matapos ma-confirm ang mga charges kay Tatay Digong, ibig sabihin tutuloy po sa paglilitis na nangyayari ngayon. Yung unang sinabi niya, ang sinabi niya ay yung desisyon ng pretrial chamber confirming the charges, bagamat meron tayong objection nga sa jurisdiction dahil tayo po'y umalis na ng ICC at nagsimula ang yung leave para magkaroon ng preliminary investigations sa pangalawang taon ng pagkakaalis natin bilang miyembro, ay yan po dapat sana ay naging dahilan para nga mawalan na ng jurisdiction ng hukuman, pero hindi po yan ang naging desisyon ng pretrial chamber na kinonfirm ng appellate chamber na meron pang jurisdiction ang ICC. No? So yan yung tinawag ni Kaufman na illegal. Pangalawa, sinabi rin niya na kaya nagkaroon ng ganitong desisyon ay dahil pinaglalaban ngayon ng ICC yung kanyang buhay. Sinasabi niya na yung si Tatay Digong daw ay talagang existential question, no, para sa ICC dahil kung wala si Tatay Digong,
baka mawalan na ng saysay at dahilan para kinakailangan pa magkaroon ng ICC. Pangatlo, sinasabi nila na big catch itong sa ICC, kaya ayaw nilang bitawan ng kaso miski sa tingin niya wala na talagang jurisdiction. At pang-apat ay ang motivasyon daw ng hukuman para ituloy ang kaso kay Tatay Digong ay dahil kinakailangan nga nila na maging significant pa ang hukuman, no? Sa kabila ng kabi-kabilang mga pagbabanat sa hukuman na nanggagaling sa Amerika, sa Russia at Israel, no, na kinakailangan talagang mabuwag na ang hukuman. Well, unang-unang addressin ko muna, tama ba si Kaufman? Well, alam niyo naman yan, si Kaufman had nothing good to say about me. Pero ako po'y Kristiyano. Ako po'y mas matagal na nagpa-practice kaysa kay Kaufman. So I take these statements by fellow lawyers in stride. Baliwala po sa akin yan. Sa akin, totoo naman po ang sinasabi ni Kaufman. Totoo naman po yan dahil nasabi ko rin yan. In fact, isa sa tingin kong naging dahilan kaya hindi kami magkasundo ni Kaufman, ayaw niya ako nagsasalita dahil sinasabi ko exact same things na sasabihin niya. Ayaw niya na maunahan siyang sabihin ng mga sasabihin ko. Well, yan po ang naging problema ni Kaufman. Kasi siya abogado sa kaso, ako hindi. Ako, pwede ko magsalita na magsalita at wala akong pananagutan dahil hindi naman ako humaharap sa hukuman. Pero siya humaharap sa hukuman, so magkakaroon siya ng pananagutan. Pero maski ako po ay linapastanganan ni Kaufman sa kanyang mga pananalita, at ako naman po talaga, never naman ako nagsabi ng masama sa kanya, sasabihin ko po, tama naman po ang mga sinasabi ni Kaufman. Totoo naman po na ang basa ko sa Rome Statute ay talagang wala ng jurisdiksyon ng hukuman. Kasi voluntaryo ang pagiging member ng ICC at dahil po dyan, wala naman tayong obligasyon na till kingdom come, hindi tayo po pwede umalis. At pag tayo umalis naman, hindi naman po pwedeng till kingdom come, may obligasyon tayo makipagtulungan. Kaya nga po binalanse ng Rome Statute yung karapatan ng mga bansa na umalis at karapatan ng hukuman na ipagtuloy ang mga proseso na nasimulan na. Ang balanse ay kinakailangan hingin or i-trigger ang jurisdiction ng hukuman sa pamamagitan ng paghingi ng abiso magpatuloy sa preliminary investigation sa loob ng 1 taon lamang matapos magbitiw ang isang bansa. So, on point 1, totoo po, I agree with Kaufman, illegal. Pangalawa, totoo ba na big fish si Tatay Digong? Totoo po. Kasi mga tinrail ang mga nahusgahan na at na-try na ng ICC, abiso po sa mga African countries, iyan naman po galing sa mga bansa ng Africa na karamihan dun sa mga bansa na yan ay mga failed states. So, tanggapin na po natin yan, no? Na talagang bagong-bago ang demokrasya sa Africa at talagang iba talaga ang kanilang mga institusyon dun sa mga lugar na yan. At in fact, kaya nga nagkaroon ng ICC dahil hindi na gumagana talaga ang mga hukuman doon sa mga lugar na yan or talagang hindi nila pinapatawan ng parusa yung mga dapat kasuhan dahil sila ay mga makapangyarihan. So, totoo naman po yan. Ito yung kauna-unahang pagkakataon na meron tayong isang nasasakdal na galing sa isang bansa na gaya ng Pilipinas na merong mature legal system. Bakit ko sinasabing mature? Aba, tignan ninyo. Bukod sa writ of habeas corpus na ang intensyon ay pangalagaan ng karapatan ng kalayaan, meron pang writ of habeas data, meron pang writ of amparo. At talaga namang may decision pa ang Korte Suprema na kinakailangan ang mga kaso ng patayan ay talagang imbestigahan ng hukuman hanggang magkaroon ng resulta. Yan po ay desisyon ng ating Korte Suprema, no? So sa akin, big fish siya kasi una-una presidente siya ng isang napakalaking bansa, 110 million, na merong established legal system at siyempre kauna-unahang republika sa buong Asya. So hindi po tayo parang African state na bago pa lamang na walang hukuman, tayo ay talagang kinikilala na mature legal system at siyempre dahil tayo nga kauna-unahang republika sa Asia, tayo ay kinikilala bilang isang mature na political entity. So big fish talaga si Tatay Digong at totoo, I agree with him again na talagang yan ang dahilan kung bakit nagpilitan sila na ipagpatuloy ang kaso lamang kay Tatay Digong. At siyempre yung sinasabi niya na yung pagpatuloy na paglilitis kay Tatay Digong, para nga magkaroon pa ng silbi ang ICC. Dahil otherwise, wala naman sila ibang kaso dahil wala naman sila ibang mga nasasakdal na hawak sa ngayon. Totoo, kinasuhan nila si Netanyahu ng Israel, si Putin ng Russia, pero mahuhuli pa nila.
Ang kaya lang naman nila nahuli si Tatay Digong dahil talagang si Marcos Jr. mismo nang kidnap at dinala kay Tatay Digong, isang issue na dapat talaga sagutin pa rin ng ICC. No? Kung nais nilang magkaroon ng tiwala ang mga mamamayan ng mundo sa kanila, kinakailangan adresin yung legalidad ng pagpapadala kay Tatay Digong sa dahig. Yan po yung tinatawag na abuse of process. Dahil pag hindi nila binigyan ng kasagutan yan, baka mawalan ng tiwala ang buong daigdig sa institusyon ng ICC. Suma total, maski ako po'y tinawag, ang aking idea ay tinawag ni Kaufman na crazy idea, I agree with him po 100%. Pero ano pong diferensya? Gaya na aking sinabi, hindi po ako abogado. I have complete freedom of speech. In fact, ako po, dahil mahigit almost 20 years po ako nagturo sa College of Law ng UP at iba pang law schools sa Amerika, sa Singapore, talagang trabaho po yan ng mga legal academics. Pulaan ang mga desisyon. Pero ang pagpupula po, may mga pamamaraan. Dahil kami po ay academics, ginagawa po namin yan sa mga artikulo. Ginagawa po namin yan sa mga legal journals at sa aming mga lectures, whether be it MCLE or sa classroom. No? Now, pwede ba kaming magbigay ng public statement sa in public? Pwede. Pero syempre, kinakailangan ang kritisismo namin magalang pa rin sa hukuman. Bakit? Kasi bilang officers of the court, obligasyon namin na pangalagaan yung tiwala ng taong bayan sa mga hukuman. Dahil kapag nawala yung ganyang tiwala, bakit pa sila pupunta sa korte? Yung katarungan na hihingin nila, gagamitin na lang nila sa kanilang dalawang mga kamay. Law of the jungle ang magresulta. So, acceptable ang kritisismo galing sa lahat. Ang exception, siyempre, kapag ikaw ay abogado. Gaya ng sinabi ni Judge Corner, kung ikaw ay abogado at meron kang sasabihin tungkol sa kaso, sabihin yan sa hukuman, sabihin yan sa mga pleadings. Huwag naman sasabihin sa media. Bakit? Kasi mga hukom hindi makasagot sa media. Ang mga hukom, nagsasalita lang sila sa pamamagitan ng kanilang mga desisyon. So kung meron kang pula sa desisyon ng hukuman, idaan mo yan sa loob ng hukuman, idaan mo yan sa mga pleadings mo. Now, do I disapprove of what Kaufman did? Believe it or not, hindi rin. Tingin ko naman, tama rin siya na nagsalita. Kasi kung hindi naman niya sasabihin niya mga bagay-bagay niya, gaya ng sinabi niya, sino magsasabi niyan? Well, una, no? Hindi naman siya lang ang pwede magsabi niyan. Di ba sinasabi ko naman yan? And modesty aside, ito naman pong ating website, hundreds of millions ang nararating, malakas-lakas naman po ang boses natin. So yung mga sinasabi niya na illegal ang desisyon, sinabi ko rin po yan. Yung mga sinasabi niya na naghahanap ng relevance sa ICC, sinabi ko rin po yan. Ibig sabihin, hindi lang naman siya pwede magsabi niyan. At bilang isang abogado na humaharap sa hukuman, ang kauna-unang obligasyon niya ay sa kanyang kliyente. Anong epekto kapag ikaw, linapastangan mo ang desisyon ng hukuman? Magagalit ang hukuman, hindi lang sa abogado, kung hindi sa kliyente. Ang punto ko, bagamat agree ako kay Kaufman, pareho kami ng paninindigan, siguro hindi nga niya sinabi yan. Dahil ang baling niyan, hindi naman sa kanya. Ang baling niyan, kay Tatay Digong, kapag nabuisit ang mga hukom sa kliyente dahil sa mga pinagsasabi ng abogado. Alam niyo po, napakatagal ko rin nag-coach ng mga moot teams sa UP. Moot teams po yan ay nagkukunwari sila na humaharap sa International Court of Justice or yung World Court. May dalawang napakagaling na mga estudyante ng UP. The very best students. Pero hindi ko po sila pinili para sa mooting kasi sila po ay bihasang debaters. Napakalaki po ng pagkakaiba kung ikaw ay nakikidebate sa kung ikaw ay humihingi ng desisyon sa hukuman in a moot court. Kinakailangan magalang ka. Kinakailangan hindi mo dinidebate ang judge dahil yung judge hindi para makipagdebate sa iyo yan. Siya ang maghuhusga kung tama ka o mali. So kinakailangan yung asal mo ay asal na ikaw ang papaboran ng huwes. Hindi mabubuisit sa iyo ang huwes. At yan ang dahilan kung bakit sa tingin ko, bagamat tamang sinasabi ni Kaufman, tama rin na nagsalita siya, dapat hindi siya nagsalita actually at hinayaan na lang niya yung mga gaya ko ang pumula sa desisyon ng hukuman. Dahil gaya ng aking sinabi kanina, ang baling kapag nabuisit ang mga hukuman at sa tingin nilang abogado ay bastos, ang baling
ay sa kliyente. At dito, ang baling ay kay Tatay Digong. Kaya tuloy, hindi ko maisip kung merong kinalaman yung kabusitan ng mga judges kay Kaufman sa katunayan na walang napagbigyan motion si Tatay Digong. Hindi ko tuloy matanggal sa isipan ko, ano kaya kung walang ganyang galit or kabusitan sa abogado, baka naman napagbigyan ng interim release, baka naman napagbigyan yung dismissal ng case dahil lack of jurisdiction. Dahil ako talaga hindi ko maintindihan bakit ganyan yung decision sa jurisdiction. Dahil wala na naman talagang jurisdiction ng hukuman. We will never know because it is fait accompli. Tapos na po yung puntong yon. Pero meron pong pagkakataon na buksan muli itong usapan pagdating sa jurisdiction at dito po yan sa trial. Dahil sa trial, po pwede buksan yung lack of jurisdiction, po pwede rin buksan yung issue ng complementarity. Gumagana ba ang mga hukuman sa Pilipinas? Dahil kung gumagana yan, dapat hindi gumalaw ang ICC. At ngayon po, ang mabuting balita sa asta naman ni Judge, mukhang dahil matagal na silang magkasama ni Peter Haynes at pareho silang Briton, mukhang magkasundo sila. Hindi ko tingin na bibigyan niya ng special attention o special treatment si Haynes. Pero at least, sigurado tayo, hindi nabubuisit itong judge nito kay Haynes dahilan para tayo naman ay maging kampante na magkakaroon na patas na paglilitis si Tatay Digong. The final matter that I want to raise is this. Just a minute. And that's the question of statements being made by counsel to the media. This case has attracted, not surprisingly, a substantial amount of media interest in the Philippines in particular. That's not, of course, only mainstream media, but as is common these days, social media, and additionally appears to have provoked suppliers of what is undoubtedly fake news, and obviously fake news. The first thing we wish to emphasize is the need for the media to report to the public accurately and fairly what is said in court, and above all, to avoid speculation. That is important in any trial, and it's doubly important when it comes to a trial of serious allegations. And nothing could be more serious than these of criminal activity. Can I just issue a reminder to the media that anything which is said in private session may not be reported. Part of the reporting of the earlier proceedings in this case was not assisted by comments made by previous defense counsel Nicholas Kaufman to the media. On the 3rd of October of last year, the pretrial chamber issued a reminder to him to remember that he had a professional duty to be respectful and courteous to the chamber. Regrettably, that reminder had no effect. On the 26th of April of this year, after the appeals chamber had made its decision on jurisdiction, Kaufman gave at least 2 interviews commenting on the decision. Some of those comments were his personal view of legal decisions made by the court as a whole, and were on any showing wholly inappropriate. The more so when made by counsel in the case. In the light of this previous history,
this trial chamber feels it incumbent to repeat the reminder or warning to all counsel in the case, for the reasons that I have already expressed as to the importance of this trial. We see no reason why counsel should feel it necessary to make any comment to the media. The appropriate forum for counsel to raise matters is in the courtroom. Trials are not conducted by the court of public opinion, but by this court during the course of the proceedings. We should add finally that we are somewhat surprised to see that other than the catch-all type provisions which are contained in the Defence Code of Conduct, namely Articles 5, 7 and 24, no guidance on the topic of media comment is offered to counsel in any of the codes, in fact, those including for the prosecution. But of course it's particularly applicable to the Code for Defence Counsel. And we feel that this is a lacuna which should be rectified sooner rather than later.